i-interviewin lang naman niya ako sa mga katanungan niya. Ano kaya ang mga tanong ng aking magiging guest ngayon? Pero bago dyan, intro, pasok! Welcome back to my channel mga katsukchakan, mga kakikay. Andito na naman tayo si Viva Hotbabe Maricar de la Fuente. At ngayon, meron tayong pintuan. Nakikita nyo ba to? Itong pintuan na nasa kaliwa ko. So, ito ang tinatawag nating mystery guest. Tawagin na natin siya ngayong Who's in my bathroom? So, yung bathroom na yan, lagi dyan lalabas ang aking mga guest co-host na i-interviewin ko or ngayon, special siya mag-i-interview sa akin. So, ready na ba kayo? Mga katsukchakan? Ayan na, mga katsukchakan, mga kakikays. So, ngayon, umpisahan na natin kung sino ang ating mystery guest na nasa loob ng pintuan. Ready na ba kayo? Wala bang sigawan dyan? Wala bang sigawan dyan? Okay. Tawagin na natin ang mystery guest natin for today. Ba kayo? Tawagin na natin ang aking panganay na anak na si Johnson! Tawagin na natin si Johnson! Ay. Bumati ka na muna sa kanilang mga katsukchakan. Hi everyone! Sabi mo? Hi everyone. Sa ating studio, nakasakala mo naman may studio talaga. So doon kami sa bandang doon mag-interview. Pasok na tayo doon. Ayun mga katsukchakan, ngayon nandito na tayo ngayon sa ating studio. O diba? May studio na tayo. So, may mga katanungan lang din sa akin ang aking anak na si Johnson. So, let's begin. So, anak, anong Paano ka nag-start sa showbiz? paano ka nag-start sa showbiz? At first, kasi, as you can see, I'm a South girl. I'm from Las Piñas. So, I have friend na na-meet ko dito from North. Siyempre, galing akong South. Naging friend, na-meet ko siya, si Russell Simon, na nag-artista rin siya noon. So, that time, active pa siya sa showbiz. So, binibigyan niya ako ng mga racket tawag doon ng mga taping, kahit mga beat rules lang. Tapos, binigyan niya ako ng commercial. Actually, nung nag-start pa naman ako sa showbiz, nag-aanan ako sa mga commercials. So, tinry ko lang pumasok ng showbiz. Kasi, gusto ko naman din talaga noon pa na pumasok talaga sa showbiz since nung bata pa ako. Kahit yung mommy ko noon, nang nabubuhay pa siya, niyayaya niya ako palagi sa mga casting ng mga commercial, nag-VTR ako. So, dati nung may ang TV, sobrang sikat na sikat yung mga batang 90s, hello dyan. So, sobrang sikat na sikat yung TV that time. So, sila Patrick Garcia, sila Cheska Garcia, sila Rica Paralejo. So, gusto ko makasama doon. Unfortunately, pag hindi mo pa time at hindi pa para sa'yo. So, hindi natuloy. Hanggang sa, yun nga, na-meet ko si Sir Russell Simon. Kaya ako nag-start mag-showbiz. Tapos, nung tumagal-tagal, bago ako mag-Viva, napunta muna ako sa isang manager ni Alec Bovic hanggang sa nagpaalam naman ako na gusto ko ng ibang agency. So may na-meet naman ako na nag-handler ng mga Viva Hotbabe, which is pinakilala niya na ako kay La Boss Fit 2005. So since then nag-start na yung pagiging Viva Hotbabe. Andrea dun, nasama na ako sa grupo. Yun ang kwento. Katia Santos, Maui Taylor.
Being a part of Viva Hot Babe. Being part of a Mahirap Viva ba? Hot Kasi Babe, kung mahirap bang maging Viva Hot Babe at mga sexy role na nagawa ko, I guess, hindi eh. At first siguro oo, kasi hindi naman ako sanay na nagsisexy-sexy. Kasi at first, syempre oo, nakabahan ka kasi hindi ka pa naman masyadong veterana katulad nila Katya and Maui. So, mahirap makipagsabayan sa mga talagang matatagal ng actress. Pero pinag-aaralan. So, I'm a fast learner naman. So, gusto ko rin naman yung work. Kaya naman, nagustuhan ko namin din siya kasi wala namang masama. Hindi naman to, for me, it's a kind of art. At saka nung time na yun, napapanahon talaga yung mga sexy group, trending before. Pero syempre ngayon, ang trending is puro mga K-pop, mga pa-cute-cute, di ba? So, that time, naging happy naman ako kasi marami kang nakilalang tao, marami kang naging kaibigan, marami kang napuntahan because of that work, tsaka marami akong natulungan na pag-aral ko yung kapatid ko, pag-aral ko yung mga pamangkin ko sa ganyang paraan na pagtatrabaho. So, walang masama. Walang masama as long as walang masama at wala kang natatapakan na tao hindi mo pinaghihirapan. Third question, anak. What age ka na buntis sa akin? What age? That time, I'm still young. 27. I was 27 that time. And then, at first, hindi ko kaya kasi sabi ko, nagbabayad pa ako ng bahay, meron akong kinuha kasing bahay that time. So, paano ko yun mababayaran kung meron akong savings nga na may savings naman ako that time. Pero syempre, bubuntis ka ng 9 months, syempre you have to take care of yourself para sa baby mo. Pero, kinaya ko naman, na-survive naman lahat. And then, baby is blessing eh. Mga babies kasi blessing yan. So, hindi yan, ang naging feeling ko lang talaga is yung feeling na may mga binabayaran ako, meron ako. Yun yung unang umano sa utak ko eh. Tsaka, bata pa ako, marami pa akong gustong gawin sa buhay. Gusto ko yung time na dapat 30 years old talaga yung right time, right age for me eh. Kasi talagang dapat pinaplano. Pero, syempre nandyan na yan, ginawa natin. So, kailangan natin panindigan. So, yun lang. So, what is how many question na? Third question? Fourth. Okay, fourth question. Nung first time ka naging mommy, mahirap ba nung una? Yes. Nung first time ako naging mommy, sobrang hirap. Dahil, una yung pagbubuntis na 9 months. Since first month hanggang 9 months akong nagbuntis, nagdalang tao. Sobrang nagmo-morning sickness ako. Ang dami kong kinaiinisan, ayoko ng ganito, ayoko ng ganitong amoy, lagi akong nagmo-morning sickness. Konting kain ko, nasusuka ako, nagtitake ako ng mga vitamins, kahit yung mga milk ng mga pang-baby, na para sa baby. Nagmo-morning sickness ako, sinusuka ko lahat. Tapos yung pag-aalaga naman ng baby, na pag-aralan ko, since may yaya naman, pero hindi ko sa kanya pinapahawak. Ultimo yung paghuhugas ng bottle. Ako naghuhugas, pati paglalaban ng mga damit ng baby. Tapos sinasampay ko, I remember sinasampay ko dun sa loob ng banyo kasi ayokong nakalikabukan. So, for me, first time mom, siguro natural lang yun kasi mahirap eh. Mahirap siya talagang, lalo na mag-isa ka lang, tapos wala naman yung parents ko that time. And then, that time yung daddy mo, nasa States naman that time. Tapos,
umuwi naman, bumalik na siya, 5 days kang pumunta, 5 days ka pala, 5 days old, iniwan ka niya na sa akin. Tapos, naaalala ko na tinitingnan lang kita sa kama, tapos tinititigan kita, sabi ko, anong gagawin ko dito? Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero that time, 5 days old ka pala, kakapanganak ko pa lang ng palang. So, cesarean ang ginawa sa akin. Cesarean ako that time. So, nag-drive ako papuntang Las Piñas para sabihin ko dun sa friend ko, yung kababata ko na si Rochelle. Hi, Rochelle! Na pwede bang matulog, mag-sleep over muna dyan kasi nga nandun naman yung parents niya. Kasi hindi ko talaga kaya kung paano alagaan ka that time. So, ang ginawa ko, nag-sleep over ako ng one night. Para lang mawala yung takot at pangamba that time. And then, kasi ngayon din, nagpo-postpartum din ako that time. So, ngayon naman, nakita mo naman, naging maayos ka naman yung itsura mo. So, it's a roller coaster feeling yung pagiging mother. So, pero I'm so happy that you came and undressed. So, ayun. So, what is our last question? Ano ang ginagawa mo dahil hindi ka na masyadong active sa showbiz? Right now, mas pinili ko talagang hindi na maging active sa showbiz nung nagkaroon na ako ng second baby. Kasi talagang gusto ko na mag full-time mom. Tapos sabi ko nga na gusto ko kasing makita yung paglaki nyo hanggat bata pa kayo. Kasi that memory, that time, hindi na natin maibabalik. Sa sobrang bilis ng panahon, lalo na alam natin na yan yung mga dapat nating ikikip as a one of the best memory in your life na maging mother ka. So, nung nakaroon na ako ng ulit ng baby, nag-ano talaga ako, naglaylo muna sa career. And then, total, natapos yung ginagawa ko sa ngayon. Hello sa Blendon Palace. Hello sa ating chef. Hi! So, ayun, nag-start ako noong 2015 na mag-catering, tapos mag-food business na. So, yun naman kasi talaga yung isa sa mga pinangarap ko talaga na magiging fallback ko in time. Until now na nag-food business pa rin ako. Pero since pandemic, stop muna para naman sa both side na maging safe tayo para naman ma-prevent natin yung virus na kumalat. At ngayon naman, nagre-real estate agent naman ako. Yan ang ating sideline. So, maayos naman, maganda naman din. So, ipon-ipon lang. In time, pag nagkaroon ng ipon, tapos in God's will, tapos after pandemic, try natin magplano naman magkaroon ng restaurant. At sana mo-vlog natin yun. At ngayon, nandito naman tayo ngayon sa mundo ng vlog. So, lahat ng tao ngayon, para may magawa tayo, hindi naman tayo ulit nagkakalabas ngayon. Sa panahon ngayon, talagang hindi natin masabi kung kailan at saan paano matatapos to. So, naisip ko na mag-vlog din, di ba? Para meron din tayong extra income, para safe din na nandito naman tayo sa bahay, hindi na tayo muna lalabas, para hindi naman tayo ma-bored. So, naisip ko mag-YouTube. So, ayun, maraming bagay na dapat nating isipin na yung ikabubuti ng lahat para maging maayos yung buhay natin. Lahat ng mga pwedeng pasukin natin. Malay mo, yung pintuan na yan, nandyan naman pala yung pintuan na yan, nandyan para yung career natin. Maraming career path na pwede natin pasukin, pwede naman nating subukan. Para yung bakit hindi mo itry, baka nandyan. So, marami na akong tinry na mga work. So, until now, tinatry ko naman maging vlogger. So, ayun lang. So, hopefully, nagustuhan nyo yung
question and answer portion namin dalawang mag-mommy. So, I hope you like it. And I hope na sana ang maging ating maayos tayo question this and answer pandemic portion. times na And who's in my bedroom? hanggang sa susunod. Pero, bago yan, wag nating kakalimutan ang mag-like, mag-subscribe, and click the bell notification icon para updated kayo sa mga kakatsuktsakan natin. Okay? Mga kakikays? Bye!